kitang nagalit ng gusto. Simula nga noon, ay hindi ko na inulit pa ang ginawa ko sa takot na mapagalitan na naman niya ako, Papa Dudut. Papa Dudut, awang-awa na ako noon kay ate dahil lahat ng responsibilidad ni Mama sa amin ay inako na niya. May mga panahon nga na madalas na siyang magkasakit dahil sa sobrang pagod. Pero ang tanging nagagawa ko na lamang ay ang alagaan siya kapag nagkakasakit siya. May mga araw naman na sumasaglit si Mama sa bahay pero hindi man lang niya kami naalalang kumustahin. Para bang boarding house ang tingin niya sa bahay na kung kailan lang niya gustong umuwi ay doon lamang siya uuwi. Hindi rin siya nagabalang alamin kung ano nga ba ang lagay namin. Kung nakakapag-aral ba kami o kaya naman ay kumakain pa. Tila ba invisible lamang kami kay Mama dahil para lamang kaming hangin na dinadaan-daanan niya lamang. Pero nang malaman niyang may trabaho na si ate, ay mas naging madalang na ang pag-uwi niya sa bahay. Nasa 3 o 4 na beses sa isang buwan na lamang kung umuwi siya. Hindi ko tuloy mapigil ang magtanim ng sama ng loob sa kanya dahil sa pagiging pabaya niya sa amin. Naisip ko nag-aaral din sana si ate. Hindi sana namin dadanasin ang matinding gutom. At hindi sana kailangan hindi na siya makapagtrabaho. Ay lagi siyang nagkakasakit. Halos kakarampot na lamang ang kinikita ni ate sa trabaho niya. Kaya naman 2 buwan din kaming hindi nakapagbayad ng renta sa apartment. At naputulan pa kami ng kuryente at tubig. Kinausap nga kami noon ng may-ari ng apartment na kung hindi kami makakapagbayad, ay mapipilitan siyang palayasin kami. Sa dami ng problemang pinapasa ni ate, ay hindi na niya alam kung paano niya yon malulutas. Kaya naman naghanap pa siya ng ibang sideline bukod sa trabaho niya sa gasolinahan. Kung ano-anong sideline na nga ang pinasukan niya. At isa na doon ay ang pagpopromote ng kape sa mga bahay-bahay. Halos hindi na nga kami nakikita sa bahay dahil 12:00 na. Nang hating gabi siya kung umuwi, Papa Dudut. Oh, ba't gising ka pa? Inaantay kasi kita eh. Anong oras na oh? Inintay mo pa talaga ako? Alam mo namang hating gabi na ang uwi ko eh. Nag-aalala lang ako kasi sobrang late ka na umuwi. Ganun talaga. Ang layo ng site na pinupuntahan namin lagi eh. Swerte na lang kung tiyempong malapit dito sa atin ang location. Sa susunod, huwag mo na akong hintayin ha. Maaga ang pasok mo bukas. Kaya dapat maaga kang natutulog. Hindi magandang nagpupuyat ka. Baka pagpasok mo bukas, tulog ka sa classroom niyo. Grabe naman. Kahit naman inaantok ako, di ako natutulog sa classroom. Takot ko na lang sa teacher kung masungit, no? Siguraduhin mo lang, Rain, ha? Hindi ako nagpapakakuba sa pagtatrabaho para lang gumanyan-ganyan ka. Oo na. Kumain ka na ba? Oo, pero kanina pang 7 yun eh. Bakit? May pagkain pa ba? Oo, meron. Tiniran kita ng dinuguan. Ay, tamang-tama, nagugutom na ako. Sige, diyan ka muna. Kunin ko lang yung kandila sa sala para makakain ka ng maayos. Bumili ka ba ng katol? Daming lamok eh. Ginamit ko na yung isa sa kwarto. Magsisindi ba ako dito sa kusina? Hindi na. Saglit lang naman akong kakain. Ikaw ba? Ayaw mo bang kumain ulit? Di naman ako nagugutom. Sige, kumain ka lang dyan. O bakit titig na titig ka sa akin? Wala lang. Naisip ko lang. Ano na kayo nangyari sa akin kung wala ka? Buti na lang, hindi ka kagaya ni Mama. Ay, kapatid kita. Sa tingin mo ba pababayaan kita? Tayo na nga lang 2 magkasama eh. Noon wala akong nagawa nung ipamigay ni Mama yung mga kapatid natin. Bata pa ako noon eh. Ano bang kaya kong gawin? Pero ngayon, hindi na ako papayag na wala pa rin akong gagawin. Kahit sa'yo